So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan natin si Chris McCullough ng Strong Group. Congrats pala sa Strong Group kabola. And then bibigay ko din po ang aking pong biggest losers at saka biggest winners na nakaraan pong PBA draft. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So dito nga muna tayo kay Chris McCullough kabola. So si Chris McCullough, bakit po siya yung atin pong finova ko? Siya yung nag-champion ng Strong Group kabola. Ang ganda nung game, napanood nyo ba? It was come from behind win by our team kabola. Although nahabol din tayo kasi tayo yung leading po sa first half kabola. Pero yun nga, naging focus ngayon ng kontrobersiya. Walang iba kundi si Chris McCullough, kasi pag pinanood mo po yung laro kabola, alam naman natin, of course Filipinos, you know your basketball. So for a player to miss easy shots, to miss two free throws kabola, to give unnecessary fouls kabola, and to make a lot, as in a lot of bad decisions and bad shots kabola, alam na natin kung anong ginawa po ni Chris McCullough. Of course, agad siyang agad niyang napansin, nalaman niya agad kabola na binabash na po siya kabola. So agad siyang sumagot 'di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Sabi nga po nila kabola, kapag ikaw po ay guilty, didistansya kabola, agad-agad kang magre-react at sobrang OA ng reaction, Yan yung mga palatandaan na guilty po yung tao, at yun nga po yung pinapakita or pinakita kabola dito nga po yung si Chris McCullough. Pero overall, of course, dapat hindi yan yung focus. Ang focus dapat yung magandang performance po ng SGA, Arja Barrientos, Kiefer Ravena with that redeeming 3 kabola. All of to them, congratulations po kabola. Pero ay Chris McCullough, kahit ano pang depensa mo, kahit ano pa po, obvious po pag pinanood yung game kabola, and then yung logic kung bakit po siya magbebenta kabola, we all know what happened, we understand kabola. At the very least, na ipanalo pa rin po ng Strong Group. Now kabola, dito nga muna tayo sa comments po kabola ng mga fans. Ang mags lang sa magkakapatid, sila ang fair pagdating sa mag-trade, nag-give up ng star player, sabi niya ata to. Si user MV8, depende din, diba? Sabi naman user FD5, shoutout po idol Alon Families. Shoutout po sa Alon Families. Norly Ann Abrazado, magaling sana si Navarro kaso injured prone. Di tulad Lassiter at Teng, kasi kahit sabihin bata si Navarro, kung di rin madalis maglalaro, baliwala din. Pero Lassiter at Teng, sigurado may impact agad sa NP. Depende rin, sobrang tandaan na po ni Lassiter Buti nga kung ano pa siya starting caliber kabola dito nga po sa paparating na season kabola. And then of course, Chiron Teng kabola, paiba-iba rin po kasi yung level ng nilalaro niya. At may pagka-injury prone din naman ito pong si Chiron Teng. Pero overall, we already said kabola our analysis about that potential trade. Ito na tayo, mabilisan lang po ito, losers and winners kabola. Top 3. Unahin na natin sa losers po kabola. Number 3 ko po will be Evan Nava. So he was drafted po kabola by San Miguel, number 12 pick. Yung pagiging first round pick niya, winner siya doon. Pero yung napunta siya sa San Miguel, medyo alanganin, di ba? Kasi for a field foreigner na wala masyadong hype entering the PBA kabola, you need to have playing time to prove your worth. And I do not think Nava can get that in San Miguel kabola. So yun, so medyo negative yun para sa kanya. Number 2 po will be Northport. Bakit po loser natin yung Northport? Kasi they decided to go with Dave Ildefonso kabola. When in reality, Dave kasi is a wing guard, diba? What they need is a big man at the very least, diba? Nandun si Chongson, nandun si Policarpio, pero they decided kabola na pumunta sa isang wingman. Yun po yung strength nila ngayon, diba? Nandun pa rin naman yung Munson, nandun pa rin naman si Navarro, diba kabola? So, bakit, diba? Bakit ka dun pumunta ulit kabola? Mas may makalaking need ka pa naman kabola. Policarpio and Chongson could have been much better for them kabola. And then secondly, of course, diba, sayang, diba, si Kai, the second best center, nakuha sa number 3, hindi nahulog sa kanila. Nakuha sa number 4, hindi po nahulog sa kanila. Number 1 natin will be Terrafer Majip kabola. So I do not understand the decision to pick Nonoy kabola over CJ Cancino. Well, of course, Nonoy is very promising din kabola, pero Cancino kasi is a wingman, and again, wingman is of course much more valuable than a guard, especially small guard, katulad din Nonoy. And then of course, yung mga pinagagawa po ng Terefirma, diba, they traded
a precious second rounder next year's draft na mukhang mas malalim pa kaysa dito sa draft na to. For 2 players na yung quality, they could easily have drafted sa 3rd round, kabola, diba? So, for me, they are easily the number 1 loser. Sa winner naman tayo, number 3 ko, kabola, will be Isaac Go. Bakit po Isaac Go, kabola? Kasi po, Ginebra chose a point guard over Balongay. Of course, pag si Balongay, big man yan. And now na hindi po big man, medyo sure na si Go that he will be one of the 2 primary big man po, kabola, ng Ginebra. Di ba? Number 2 po, kabola, is Rain or Shine. Of course, Rain or Shine, that's because of them drafting Kailan Chongson with the number 7 pick. Yes, I know, is currently po in the trade rumor mill, pero still, if they can find a good package for him, that will still be a win, kaboles, sa patingin po natin. And of course, they have managed to trade a 2nd round pick, kabola, for a future 2nd. And those type of trades, halos para sa akin, palagi panalo po yung nakakuha ng 2nd. Kasi nga po, lalo na kung yung nakuha naman po pinanggamitan nun is hindi naman po big man. Pero number 1 natin na winner, it's actually Abu Tratter, di ba? And it's all because of the decision of Northport not to go for a big man. That means Tratter has this big opportunity to prove again that he's a starting caliber big man in the PBA. Kung baka bola, sino mga biggest winners mo? Comment lang po sa baba.